Wala na si Lolong pero may isa pang malaking buhayang nahuli kamakailan lang sa Mlang, Cotabato. May habang 7.5 feet at bigat na 80 kilos. Pinag-uusapan ngayon kung dapat ba itong ikulong o pakawalan na lang sa kanyang dating tirahan. Hindi lechon ang buhat-buhat ng dalawang lalaking ito habang tumatawid sa ilog na hanggang dibdib ang lalim, kundi isang buwaya. Buwayang may habang 7.5 feet at bigat na 80 kilos. Nakatali ang buwaya sa mahabang punong kahoy at upang masigurong hindi ito makakagat, nakatali ang bunganga nito. Ingat na ingat ang mga lalaking nagbubuhat. Kwento nila, nanghuhuli raw sila ng isda sa ilog, tanghali ng April 12. Nung biglang may mabigat daw silang nalambat. Nung iangat nila ito, laking gulat nilang buntot ng buwaya. Tinapunan namin ng lambat. Yung ng lambat, nakapasok na sa lambat, yun. Bigla namin ginagapos. Sa takot na baka sila mabiktima nito, kahit pa kabadong-kabado, lakas loob nila itong hinuli. Nung nalaman ng munisipyo na merong buwayang nahuli ang mga mangingisda, agad nila itong nirespondehan. Nagdala ng truck kung saan isinakay ang buwaya at saka inilipat sa lumang lagoon sa park. Ito ang the best place pa na temporary. 4 days after na nahuli si Malang, nakita namin na parang stress siya. Kaya kinulong natin siya at hindi pinakita sa publiko dahil pag maraming tao na stress yung buwaya. Ang buwaya, pinangalanan nilang Malang, sunod sa bayan ng Mlang sa North Cotabato, kung saan nahuli ang buwaya. Ayon sa mga eksperto, si Malang, lalaking Philippine crocodile o Crocodylus mindorensis. Ang Philippine crocodile, mas maitim ang balat kumpara sa saltwater crocodile. Tanging sa Pilipinas lang daw ito makikita. At dahil tinatayang aabot na lang sa 150 ang bilang ng mga buwayang katulad nito na nasa wild o sa mga kagubatan, idineklara na silang critically endangered. Nauubos ang Philippine crocodile dahil sa natural habitat destruction. Number 2, kapag sinabi po kasi nating crocodile, ang nasa isip agad ng tao is delikado kaya pinapatay po nila ito. I'm in the Philippines looking for one of the rarest crocs on the planet, the Philippine croc. Katunayan, ang sikat na crocodile hunter na si Dr. Brady Barr, dinayo pa ang Pilipinas para makilala at makita ng husto ang Philippine crocodile. It's a small pond in the middle of the forest. You know, it may be a stronghold for these Philippine crocodiles in this area. Pagamat nagbabadya noon ang isang paparating na bagyo, hindi siya nabigo dahil nakatagpo siya ng 2 taong gulang na Philippine crocodile sa probinsya ng Isabela. I really thought after I grabbed this one, set the record, get the last of the 23. It's been a long time ago. Sa sobrang pagkahumaling ni Dr. Brady sa mga Philippine crocodile, pinangalanan pa niya ang kanyang anak na babae na Isabela mula sa probinsya ng Isabela. Sa taong ito, umagaw rin ng atensyon ang 2 Philippine crocodile na nasa pangangalaga ng Melbourne Zoo sa Australia. I'd like to present to you our baby Philippines crocodile. Maging ang Australianong tagapag-alaga ng mga Philippine crocodile na nawagang iligtas at protektahan ang ganitong uri ng buwaya na nanganganib ng mawala ang lahi. It is part of a larger recovery program with the government in the Philippines. Samantala, kung ikukumpara si Malang kay Lolong, hindi hamak na mas maliit si Malang. Pero sa lahi ng mga Philippine crocodile, si Malang na raw ang pinakamalaki at pinakamabigat.
Dahil dito, planong isali ng Department of Environment and Natural Resources si Malang sa Guinness World Records bilang pinakamalaking Philippine crocodile na na-rescue mula sa wild. So far, ang pinakamalaki na nahuli sa Ligosan Marsh na crocodile, ito. Yung na-survey nila before is only 5.5. So ngayon, 7.5 or something. Kasalukuyang nasa tree park sa bayan ng Mlang si Malang. At katulad ng inasahan, dagsa ang mga gustong makakita nito. First time ko kasi makita ng buhaya, tapos natakot lang ako kasi nung gumalaw na siya. Malaki at nakakatakot. Ba't ka natatakot? Dahil baka ako kagainin. Pero si Malang, halatang ilag sa mga tao. Tila nagmumukmok sa isang sulok. Para makasiguro naman na hindi makakawala o makakaalpas si Malang, nilagyan ng mga barikada ang paligid ng lagoon. Para naman masiguro ang kanyang kaligtasan, ang caretaker na si Hernan, nagsanay na raw sa pangangalaga ng buhaya. Actually kasi may background na po tayo kung paano tayo mag-alaga ng crocodile. Naka-attend po kami ng seminar kung paano huhulihin at paano alagaan. And parang na-interest na kasi ako. Kaya nga sabi namin kung bigyan tayo ng pagkakataon, alagaan natin dito. Kung anong ginagawa nila sa rescue center, gagawin na natin. Tanging mga sariwang isda lang daw ang kinakain ng buhaya, katulad ng sa hapong ito, isang pirasong sariwang dalag. Ayaw niya. The last na pagkain kasi natin ito is 19 April. So yun nga ino-observe natin yung karakteristik niya kung ilang days pa siya bago magkain ulit. Yan. Pero so far makikita natin hindi siya mahina, parang lively siya ngayon. And makikita natin sa sitwasyon niya parang hindi sa gutom. Kasi yung unang pagpakain ko sa kanya, yung nakita pa lang yung isda, sinagpan niya kaagad eh. Pero mukhang walang gana si Malang dahil makalipas ang isang buong araw, buo pa rin ang dalag. Yeah, kapon binigyan natin siya ng pagkain. Then ngayong umaga tinignan natin kung kinain ba yung dalag na iniwan natin. So hindi niya kinain. Busog pa kasi siguro siya eh. Natural lang po yan sa mga Philippine crocodile na nahuli sa wild. Number 1, stress po sila. Number 2, hindi po sila sanay na binibigyan po ng pagkain, na sila mismo yung nag-hunt ng kanilang pagkain. Ayon sa DENR, pinamumugaran daw talaga ng mga buhaya ang Ligwasan Marsh kung saan nahuli si Malang. Katunayan, noong 2006, ang naitala ritong buhaya umabot ng 189. Wala naman daw dapat ipangamba ang mga taga rito dahil malayo ang Ligwasan Marsh. Actually, yung crocodile na yan, Mindorensis, hindi naman yan harmful animal. At saka wala pa kaming natanggap na report na yung mga crocodile sa Ligosan Marsh ay mayroon silang kinain na tao, mayroon silang sinaktan na tao. Para maprotektahan ang mga buhaya, balak nila itong gawing sanctuary. Dahil dito, nito lang Biyernes, napagkasunduan ng local government ng Mlang, ng DENR at ng mga crocodile expert na ibalik si Malang sa kanyang tunay na tirahan. Kung ang mga residente ang tatanungin, Okay rin sa amin yung pakisamahan si Malang. Dahil dito siya nabubuhay, si Malang. Dito siya lumaki. ang bagay na ito hindi na siguro dapat pang pagdebatihan. Lalo pat hindi naging maganda ang nangyari kay Lolong. Kinulong din sa maliit na lagoon sa isang park. Hindi na rin ito dapat pang abutin ni Malang.